verses 1 and 2, the water was coming down, from under the threshold of the temple. You see mga kapatid, ang daloy ng buhay ay nagmumula palagi, nanggagaling sa presensya ng Diyos, sa kanyang templo. So alam natin yan mga kapatid, that if and when a Christian fails to go to church, fails to communicate with God through prayers, through Bible readings, through fellowship, personal and corporate fellowship, wala yung daloy ng buhay. Because the Bible tells us na nagmumula ang pagdaloy, pag-agos ng tubig sa templo. And time again mga kapatid, I am an advocacy of course, people will say, I don't have to go to church. The church is just a building. Yeah, you can say that. Bagamat totoo na talagang building na ginawa ng tao, but the church, and we are aware that in our previous Bible studies mga kapatid ko, pinag-aaralan natin na may oras at may panahon ang pagpunta sa Diyos. May oras at panahon, may mga nakatakdang lugar at pagkakataon kung saan mo kakatagpuin ng Diyos. Bakit ginawa ng Diyos ang Gilgal? Why do we have altar? Because that is of course you can pray in the kitchen, you can pray in the toilet, you can pray in the bedroom, but why it was specifically mentioned that we must pray and we must offer our offering at the altar of God? It is important for us mga kapatid to understand that the temple, the church, is where the presence of God flows from. It is important for us to understand that. Kaya pag ang buhay ng isang tao ay tuyo, dry, or walang sigla, that person must go back, must return to the presence of the Lord. Kaya kung papansin mo, Pastor Arlene, kapag ikaw ay malayo sa base, kahit nag-a-attend ka ng Zoom, iba ang face-to-face, iba ang in-person, iba ang kasama mo ang ating mga kapatid. Iba yung nakakausap mo ang ating mga kapatid, nakakausap mo ang ating mga kamanggagawa, nakakaawit ka mismo. Whereas kung nakaupo ka lang sa silya, nakikinig ka lang, nanonood ka lang, the experience is different. The encounter, the personal intimacy is different when you are at the church, at the house, in the house of God. And David kept telling us, he kept saying, let me dwell in the house of the Lord forever. Because David understood the principle that when he is in the house of God, when he is in the presence of God, his life is filled with happiness. His life is filled with joy. Yes, he has problems. Yes, he has fears. But all this fear, alam niya na sa kanyang mga kinatatakutan sa kanyang buhay na hindi perpekto, he knows that God is there with him. And if God is with him, if God is for us, who can be against us? Kapag kasama natin ng Diyos, nagiging magaan ang mga dalahin. Kaya sinabi ng Panginoon, Sister Edith, in Matthew 11:28, come, halika yung mga nabibigat ang lubha. Bakit ninyo dinadala ang inyong mga pasanin? Ang bibigat ng inyong mga dala. Ang sabi ng Panginoong Hesus, halika kayo. Halika yung mga nabibigat ang lubha. For my yoke is easy and my burden is light. Because, Sister Edith, nung unang panahon, Jesus was referring to yoke.
yung mga pamatok na inilalagay sa balikat ng sa batok ng mga baka, kalabaw, kabayo. And in the Middle East, laging dalawang magkapartner yan. Sister Elaine. Dalawang magkapartner na baka ang gumigiling, ang gumigiik, ang nag-aararo. Hindi isa lang. Sa Middle East kasi ang setting niyan eh. Dalawa palaging magkatuwang na baka para mas magaan. Oh. Kung katuwang mo ang Panginoon sa mga pagdadala ng iyong mga problema, magaan. Ang tao minsan, kinakaya nila ang problema. Feeling nila, darna sila. Hindi kasi darna. Ikaw ay sinarda, kapatid. Amen ba, Sister Edith? Nagdadarna-darna ka, narda ka, kapatid. Hindi mo kasama si Jesus. Pagkasama mo ang Diyos, kapatid, lahat ng bagay nagiging magaan. Hindi sinabing wala kang problema, no. Jesus even said, in this life, in this world, you shall suffer. You shall experience many troubles. You will suffer many consequences, many pains. You will suffer betrayals. You will suffer sickness and disease, tragedy, failures, betrayals, lies, and deceptions. Hindi pinangako ng Panginoon na life is going to be filled with bed of roses, no. But Jesus said, but be of good cheer. Take good heart because I have overcome the world. Lahat ng pagdadaanan mo, dinaanan na ni Jesus. At sa mga pagdadaanan mo na dinaanan na ni Jesus, ang sabi ng Panginoon, kung napagtagumpayan ko na yon, yung dadaanan mo, scripted na lang yan. At kung alam mo na ang Diyos ay kasama mo, hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot sa buhay kagaya ni Shadrach, Meshach at Abednego. Ang sabi ng hari, mamamatay kayo. Pag hindi kayo lumuhod dito sa santong ito, sa ribultong ito na ginawa ko. Ang sabi ng 3 Hebre yung mga binata, sabi niya, mahal na hari, mawalang galang na po. Naniniwala po kaming ililigtas po kami ng aming Diyos, ng aming Panginoon. Ganun eh. Alam mo, pag malalim na ang pagkakilala mo sa Diyos, hindi ka natakot sa buhay. Hindi ka natakot mawalan, hindi ka natakot maiwanan, hindi ka natakot magkaroon ng problema. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Amen ba? Kaya yung uling Bible study natin, Ezekiel din yun. I think that was Ezekiel 46. Galing ka na sa church, once you met and once you have encountered God, all problems, all troubles must go away. There is no point na galing ka na nakatagpo mo na, nakita mo na, nakapanalangin ka na, and still, you are still worried. Hindi pwede yon. Kapag naipanalangin mo na, naibigay mo na sa Panginoon, Lord, this is my problem. Hindi ko na to kaya. Amen? Sabi ng bata, Panginoon, ito ang 2 maliliit na isda at 5 cupcakes na maliliit. Para sa akin lang to kasi. Lord, kulang ito. But when the little boy entrusted the lack, something is not going to feed the 15,000 men and children and women, hindi sapat kulang siya Pero nung inilipat niya ang kakulangan sa kamay niya sa kamay ng Panginoong Hesus, mga kapatid, yung kulang naging sobra. And we remember, Sister Priscilla, that there were 12 disciples, and that's the reason why Jesus gave extra 12 baskets full. Para yung pagdududa ng kanyang mga disipulos at mga apostoles ay talagang himala ito. Hindi ito parang tsamba lang, sumobra pa. Kasi ang tingin na Andres ni na Felipe kulang Ganun tayo mga kapatid. Pag malalim na ang pagkakilala sa Panginoon, sinasabi ko sa inyo mga kapatid,
Yun ang i-develop natin, yung malalim na pagkakilala sa Diyos. Yung Panginoon, kahit magkapitpitan man dito, magkadiinan man dito, hindi ako aalis dito sa pananampalatayang ito. Hindi kita iiwanan, Panginoon. Yes, may mga naririnig ako, may mga ganito, ganyan. Lagi naman sa buhay may maririnig. Amen ba? Lagi kang may mga panahon na mahina ka. Hindi laging sa lahat ng oras mo malakas. Parang battery yan, parang telepono, parang gadget. Pag hindi ka na connected sa source, when you remove your gadget out of the charger, humihina, naglolobat ka. Kaya dapat, lagi kang connected sa church. Kaya ang isang lumalabas o nawawala, hindi nakaka-attend, balik agad sa church. Amen ba? Kahit, I love you with the love of the Lord, ang dala mo sa bag mo ay plastic na pang Sharon, okay lang yan, kapatid. Basta ang mahalaga, nakarating ka sa bahay ng Diyos, o nakita mo ang Panginoon. Sapat na yung kapatid, kasi kung may dahilan. Diba? Kasi may mga kapatid talaga tayo na yung talaga ang kanyang trabaho, nahuhuli, nakakarating siya talaga ihuli, kung yan talaga ang oras mo at yan talaga ang paraan, pero hindi naman siguro bawat oras at bawat linggo-linggo lagi kang huli. Siguro naman may panaka-naka dyan na maaga-aga kang nakakatapos. At hingin mo sa Panginoon na makarating ka ng maaga-aga. Kaya maganda ang patotoo ni Sister Elaine nung linggo. Nga naman, wala nga naman trabaho. Kailangan kumita. Nagkaroon ng oportunidad, may pagkakataon. Pinamili ngayon ng employer, trabaho o church. Dahil malalim ang pagkakilala. Alam mo talagang sinabi ko yung kay sister, sabi ko, grabe hindi ako makapaniwala na ang faith ng mga taga London ay sobrang malalim. Kailan ba yon? I think that was few days ago. I think sa Italy yata yun o sa Qatar. I think Qatar yon, Bible study. Sabi ko, tingnan mo, ang Qatar. Ang Qatar, lima ang nandito, halos 3, taga London. Magpunta ka ng France, taga London. Magpunta ka dito ng Italy, mga taga London. Sobrang lalim. Kaya mga kapatid, proud na proud ako sa inyo. Proud na proud. Alam mo si Bishop, bago inanoin si Pastor Arlene at si Pastor Erlinda, sabi ni Bishop, Toy, sigurado ka? Kasi, mga kapatid, mahirap sa tayo ko Diba? Mahirap ako mag-endorse ng mga pastor tapos hindi subok, hindi tried and tested. Yan mga kapatid ay dumaan sa panalangin at maraming usapan. Hindi basta. Pero dahil alam kong ang ating mga bagong pastors ay well-connected, mas maaalagaan tayong mabuti kasama ng ating buting Pastor Jay. Amen ba? Kasi mga kapatid, si pastor doon ay napipilay na, mga kapatid. Nagpaika-ika na si pastor doon, Pastor Arlene. Kaya I need co-workers. I need co-leaders. Amen ba, mga kapatid? Diyan tayo kumukuha ng lakas. Kaya pag ang isang tao hindi ka naka-attend o may problema, talagang minsan gano'n, hindi nakaka-attend. Hindi naman laging makaka-attend ka talaga Pero itinuturo sa atin, Sister Chami, na ang tuyong buhay, ang daloy ng buhay, yung sigla ng buhay ay nagmumula sa presensya ng Diyos. Pag ang tao ay nawala na sa presensya ng Panginoon, wala na tayo. John 7:38, whoever believes in me, rivers of living water will flow from within them. Sinabi ni Jesus yun. Ang sino mang naniniwala sa Kanya, John 7:38, yung baha, yung ilog ng buhay na tubig ay dadaloy sa Kanya. Naalala mo yung encounter nung
babae, babaeng Samaritana, nasan po ang timba nyo? Wala po kayong tabo. Wala po kayong panalok. Paano po kayo kukuha ng tubig na ibibigay nyo sa akin? Ang sabi ng Panginoong Jesus, if you only know who you are talking to now, you are going to ask Him a living water, and once you have it, you will never be thirsty again. And we're not talking about a literal water. We're not actually talking yung literal na tubig. Pero ang sinasabi ni Jesus, habang ang isang tao ay nakababad, nakalapat, nakakabit doon sa presensya ng Panginoon, kasama mo ang Diyos, hindi ka mamumroblema, hindi ka matutuyo. Verses 3 to 5. Nandoon mga kapatid yung pagkatapos lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong, yung knee deep, yung ankle, yung ating ankle, A-N-K-L-E, malalim, waist deep, then a river too deep to cross. May mga levels ang paglalakad, mga kapatid. May mga levels ang paglalakad sa nakasama ang Panginoon. Hinihikaya tayo ng Panginoon, mga kapatid, na hindi dapat tayo manatiling mababaw. Hindi na nakarinig lang ng kaunting salita, agad galit na, kaunting napuna lang. Alam mo yun, kanina yung aking kasama sa bahay, nagagayat ng sibuyas, isang sibuyas lang, umiiyak. Nangyari? Ikaw umiiyak. Kasi po, nagayat po akong sibuyas. Ganun ba? Akala ko, may problema ka. May mga taong ganon. Pag nakaawit ng I Surrender All, talaga namang halos siya na lang ang naririnig sa Zoom. Wala nang maririnig na iba, siya na lang. Sa sobrang lakas kumanta ng I Surrender All. Inialay ko. Nako. Pero ang babaw naman, pag dumating ang problema, naku po, hindi na umatin ng church, hindi na ko atin yan kasi may mga ganyan pala dyan eh. May mga chismosa pala dyan. Doon kasi sa church na yun, walang chismosa. Naku, wag ka. Yung church na walang chismosa, nagkaroon na sila ng bagong chismosa dahil dumating ka na. Yung perfection ng church na yun, nawala. Naging imperfect siya dahil dumating ka na. Walang perpekto. Pero ang totoo niyang kapatid, lumalalim dapat tayo sa ating pananalig sa Diyos. Huwag tayong manatili na parang bukong-bukong lang ang pananampalataya mo. Kailangan hanggang buo talagang. Kaya yung baptism, maganda yung plano ni Pastor Jay na magkaroon tayo ng baptismo, because the baptism will actually immerse you from the water. Yun ang implication nun, mga kapatid. It's not just dipping into the water, but actually, when you come out of the water, talagang basang-basa ka, makikita mo na nagbago ang lahat. Yun ang implication yun, mga kapatid. Dapat lumalalim tayo sa ating pananampalataya. Mula sa pagiging tagapakinig lang, yung si Pastor Jesse, Pastor Arlene, lalo na si Pastor Arlene na medyo outspoken pa yan eh. Hindi yan talaga, kumbaga hindi yan masyadong mahiyain. Ay si Pastor J, mahiyain talaga. Si Pastor Arlene mahiyain, Pastor Arlene mahiyain. Pero, hindi sila nanatiling tagapakinig lamang. Kailangan nating maging tagasunod. Maghanap tayo ng mga magagawa. Maging worshiper tayo, talagang puspos ng Espiritu. Kasi mahirap, mga kapatid, ang trabaho ng ating mga nasa leadership. Mahirap yung trabaho, mga kapatid, ng ating mga nasa leadership. Now, ang tanong ko, mga kapatid. Hi, Sister Senny, si Denyo. Sister Senny, tayo ay nasa, mga kapatid, patalastas muna tayo.
Ang linggo daw, mga kapatid, ay malakas ang ulan. Kaya sa mga lagi nagsusumblero na baka mabasa ang mga bumbunan ninyo, mga kapatid, ang araw ng linggo ay malakas o may ulan. Sister Arlene Eliza, I think nagpadala siya ng message kanina. Kaya tingnan natin sa ating mga pastoral kung ano ang magiging final decision natin. Sabi ko nga, Pastora Arlene, pwede naman sa loob ng church, pero magsisigaw, hindi pwedeng malalakas ang mga boses dahil may nagrereklamo na, kapatid. Alam mo naman ng mga taga-Maranatha, the more na pinipigilan mo, dalong umaabante. Kasi siyempre, battle of the mga games yan. Kaya talagang dikdikan ang laban. Balita ko doon, may mga mananalo na. Nagkakaroon na ng mga, amen ba? Talagang dikdikan ito, mga kapatid. And ang mga game masters natin, ready na rin sila sa kanila mga pakulo. Now, the question is, nasaan ka ngayon, kapatid? Ikaw ba ay nandun sa bukong-bukong na tubig na pananampalataya? Ikaw ba ay nasa gatuhod na tubig? Yung bang tubig na ay nasa tuhod mo na? O nasa balakang mo na? Willing ka ba na lumangoy? Willing ka bang isurrender? Kaya makikita mo, Pastor Arlene, maraming tao kasi yung parang, they don't understand that the best weapon that Jesus Christ have was when He fully surrendered. When He fully surrendered His life to God the Father. Pag ang buhay mo ay fully surrendered, ibig sabihin, Panginoon, lead me. Kaya doon ang galing yung salita ng Panginoong Hesus na, Panginoon, take this cup away from me. Remove this cup away from me. Alisin mo ito, Panginoon. Panginoon, ayaw ko mapako sa krus. Panginoon, ayaw ko mamatay. Lord, bakit ako pa? Hindi ba pwedeng si Andres na lang? Hindi ba pwedeng si Philip na lang? Hindi ba pwedeng si Judas na lang? Total, Judas naman siya eh. Total, masama naman siya na lang. Pero hindi. And Jesus said, God, Father, not my will, but your will be done. When He had that full surrendership to the divine plan, divine master plan of God the Father, nagkaroon siya ng full submission sa Panginoon. And then, we had the salvation. Because without the shedding of the blood, kung wala yung pagbuhos ng dugo ng anak ng Diyos, there will be no remission. There will be no forgiveness. There will be no atonement for sins. Pag walang dugo, walang kabayaran ng kasalanan. But Jesus received that. Nagkaroon siya ng puspos na submission sa Panginoon. That is how to be fully led by the Spirit. At pag malapit ka sa Diyos, kapatid, kagaya ng ating Bible study kanina sa Manila, Diyos mismo magsasabi sa iyo. I think nasa Isaiah sila eh. Isaiah, were they in Isaiah 28? Isaiah 28, 29, and 30. Na sinasabi ng Panginoon na sa bawat hakbang mo, Isaiah 30, verse 21, saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Yon, mga kapatid. Yon ang benefit when you are fully led by the Spirit. Isaiah 30 verse 21 says, saan man kayo pumunta, ano man ang gawin mo, God will tell you, the Spirit of the Lord will tell you, because you are led by the Spirit,
the Spirit of the Lord will tell you, you are on the right track. Or, sasabihin ng Panginoon, mali ang pinupuntahan mo. Go back. Go to the left. Go to the right. Straight. Come back. Yun ang maganda, kapatid. Because you are led. Malalim na eh. Malalim ng pagkakilala mo sa Diyos. Hindi ka na kayang itapon ng mga suliranin, ng mga problema, ng mga naririnig, ng mga nangyayari sa buhay. Verses 6 to 12. Where the river flows, everything will live. Ang sinasabi ng verses 6 to 12, the summary, na kung saan ang pagbuhos, ang pagdaloy ng tubig, nandoon ang buhay. Kaya ang ilog ang nagbibigay buhay, nagpapagaling, nagpaparami. Kaya si Jesus ang tawag sa kanya, He is the river of joy. Siya ang ilog na nagbibigay ng ligaya. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, nandoon ang buhay. Kaya dapat ang isang tao hindi nawawala. May mga taong porke hindi nag-a-attend sa church, malaking-malaki pa, feeling gwapo, feeling maganda. No. Ano may pagmamalaki natin sa buhay natin? Sino tayo para magmalaki sa Diyos? Yan ba ang ipagmamalaki mo sa Panginoon? Na after na mabigyan ka ng magandang buhay, after may bigay sa iyo ang gusto mo, after makuha mo ang gusto mo, and then you will leave, you are like those 9 lepers. Hindi kumpleto. Kaya mapapansin mo, kapatid, yung isang leper, yung isang may keto na bumalik sa Panginoong Jesus para magpasalamat, bakit? Ina-acknowledge niya yung sovereignty. Ina-acknowledge niya yung mabuting ginawa sa kanya ng Diyos. Lumalim yung pagkakilala niya sa Panginoon. Yun, mga kapatid, ang maganda sa tao. Pag malalim ng pagkakilala mo sa Panginoon, you are deeply rooted. Babalik ka sa Panginoon eh. Yes, hindi maganda nangyari sa akin. Oh, pero hindi naman lahat ng hindi maganda ay yan ay hindi nanggaling sa Diyos. There will be things that you think are bad, masama ang nangyari, pero akala mo hindi nanggaling sa Diyos, no? Dahil doon sa masamang yon, Sister Pastora Arlene, doon natin nakikita ang presensya ng Panginoon. Look at what happened to Shadrach, Meshach, and Abednego. They thought that will be the end. They did not know. The chapter that talked about them, na ipinasok sila, tinalian sila, pinusasan sila, ginapo sila, ipinasok sila sa furnace, doon sa hurno. They didn't know. But when the king was looking on his chamber, from his chamber, he was looking down. He was saying, didn't we put 3 men? Hindi ba 3 ang inilagay natin? Why do I now see 4 men? And it looked like that the 4th man looked like the Son of God. Because in your problem, during the heat, this oras ng gabi, madilim, people were in the middle of the sea, mga tao, takot na takot, biglang may nakita sila ng anino. Jesus said, do not be afraid. It is me. Jesus is there at the time of your trouble. Ang sabi ng salita ng Panginoon, He is our ever-present help in troubles. Siya ang ating katulong sa panahon ng ating mga pangangailangan. Pagkailangan mo ang Panginoon, He is there for you. So do not discount, do not pray na, Panginoon, sana po mawala itong mga problema ko. No. Let the problem comes to you. Kaya may kanta tayo, Sister Christina, and I thank you, Lord, for the trials that come my way. Di ba? Sister Edith, may kanta tayong gano'n eh. Di ba? Pasasalamatan mo ang Panginoon, hindi lang sa magaganda. Walang nagpapatotoo sa atin ng gano'n eh.
Na, Panginoon, salamat po. Panginoon, salamat po sa mga problemang naranasan ko. Purihin ang Panginoon sa mga sakit at karamdamang naranasan ko. Pero minsan, patitingnan mo na na doon sa mga problemang yon, may ginagawa pala ang Panginoon. Na kung hindi ka pa nagkasakit, hindi ka makaka-attend ng Bible study. Na kung hindi pa nagka-COVID, hindi ka lalo lalapit sa Diyos. Kaya Sister Juliet, grabe ang pangako niya sa Panginoon. Panginoon, buhayin mo lang ako. Hindi ako makakalimot sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo. Amen ba mga kapatid? Kay Sister Juliet, kita mo kahit yan ay pahuli-huli, kumakanta yan. Bakit? Yun ang panata niya sa Diyos. Mga kapatid, lumalim ang kanyang pagkakilala sa Panginoon. Panginoon, buhayin mo lang ako. Ayokong mamatay, may anak pa akong pinapag-aral. Panginoon, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataong maglingkod ako sa iyo. Kaya ngayon, makikita mo, naglilingkod siya sa Panginoon. Dahil alam niya na kung nasaan ang tunay na presensya ng Diyos, nandoon ang buhay, nandoon ang kagalingan, nandoon ang kalayaan, at may bunga, mga kapatid. Kaya yung ito ng pinaka-finale natin mga kapatid, yung presensya ng Panginoon ay parang tubig. It transforms dead things into living things. Yung mga patay, nabubuhay. Nandyan. Yung mga nanghihina mong charge, kanina charge ko yung aking battery sa CCTV ko. Dead na siya eh. Kailangan mag-charge ka uli. Bumalik ka sa presensya ng Panginoon. Huwag mong hayaan na yung isang linggo, hindi ka naka-attend, pangalawang linggo, hindi ka uli a-attend, pangatlong linggo, pang-apat na linggo, pang-limang linggo, backslider ka na, takot ka na, mahihiya ka na. Nakita mo si Sister Edith, naku Sister Edith, nandine sa McDonald's nung kakakain sa Jollibee. Sister Cynthia, nakukuha mo. Bakit? Masisita ka eh. Naku, si Sister Cynthia pala yun. Nasa bus 98, hihintayin ko na lang ang bus 33. Yung susunod na lang na bus. Mahihiya ka na eh. Magtatago ka na. Samantalang, kung umabsent ka ng isang beses, Panginoon, pasensya ka na. Panginoon, salamat po. Kaya yung patuto ni Sister Cecil, biruin mo. Minsan siya nag-absent, Pastora Arlie. Ay nung bumalik siya sabi ng Panginoon, pinagpalit mo ako naplatan sila. Siloso ang Diyos kapatid Biruin mo yung, kumakanta kami ng I Surrender All, tapos ikaw sumusubo ka ng Let's Plan Spaghetti dun sa. Diba, Sister Cecil? Yan ang patutunan ni Sister Cecil ng linggo. Hindi ko naman alam na, sino ba alam namang ipag-pray natin na sana maplatan sila. Hindi naman tayo ganun Pero, bakit nangyayari yun? Kung maplatan ka man, at galing ka sa gawain ng Panginoon, Lord, hindi ka takot. Bakit? Tama ang ginawa mo Diba? Kaya si Jonas natakot. Nagpapalabunutan sila. Sino may balat sa puwet dito? Siguro ikaw. Kasi lahat sila may kanya-kanyang Diyos sila Nung nandun sila sa papunta ng Tarsis, di ba? Sige, tumawag kayo sa Diyos nyo. Ako, tatawag din kami sa Diyos namin. Sino kaya sa atin ang may balat sa puwet? Ikaw, kakaiba ka dito, hindi ka namin kilala. Sino ka baga? Saan ka baga papunta? Ano bagang ginawa mo? Si Jonas nagsabi, alam nyo, pasensya na kayo. Pinapupunta kasi ako ng Diyos doon sa Nineveh. Pero dito ako pumunta sa Tarsis. Nako, ikaw pala ganyan, hindi ka sumunod sa Diyos. Halika, itapon ka namin sa dagat. Buruan mo yun. Gusto mo bang itapon ka pa sa dagat? At makain ka ng mga pating? Buti sana kung bubuka lang ang pating at iluluwa ka rin ng pating, paano kung lapain ka? Amen ba mga kapatid? Kaya, the deeper you go, habang malalim na, yung dati mga buong di ba? Yung tubig, ngayon sa Pilipinas, napakalakas ng ulan, bagyo. Mababa lang ang, baka yung tubig hanggang paa lang. Pero kailangan sa pananalig sa Diyos, talagang dapat lampas tao, kapatid. Over ang iyong pananalig sa Diyos. Bakit? Yung ilog na nagmumula sa Panginoon, ang gagamot sa iyong mga madidilim na nakaraan. Yes, masama ka dati. Yes, masama ako, Panginoon. Yes, ang pinagdaanan ko, ayoko nang balikan. But the moment you go back to the river of life, ililiguan ka ng Panginoon, lilinisin ka ng Diyos,
at bibigyan ka ng panibagong buhay sa iyong ngayon at magbibigay ng pag-asa sa darating na panahon. Yun ang ginagawa ng ilog. Amen ba? Kaya sabihin natin sabay-sabay mga kapatid, mag-unmute kayo ng microphone. Sabihin natin itong ating declaration for tonight. Ang hindi magbubukas ng microphone, wala kayong take away sa linggo. Okay. Ang hindi magbubukas ng microphone, talo kayo sa linggo mga kapatid. Joke lang. Mga yellow team, mga yellow team. O yung mga yellow team. O yung mga maga. Hi Brother Gal. Okay mga kapatid, ito ang ating declaration. Ako ay lalalim sa presensya ng Diyos. Ulitin natin. Narinig ko lang, yellow team lang. Alam mo, yellow team, mukhang mananalo nga ito eh. Ako ay lalalim sa presensya ng Diyos. Daluyan ako ng buhay at kagalingan. Bakit may buhay na walang hanggan? Hindi yun ang sinabi ko. Alam mo, ang yellow team yata ang nakakasunod talaga dito mga kapatid. Nakikita ko. Sige, ulitin natin. Daluyan ako ng buhay at kagalingan. Ang bawat aspeto ng aking buhay ay dudulutan, ay bibigyan ng buhay ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Lord mga kapatid. God bless you. Amen. Praise the Back to your sister Cynthia kapatid. Hallelujah. Kagayaw.